Una po, mali ang proseso ng paghuli sa kanya. Bakit? Sa international law kasi, sinasabi natin na ang domestic law will prevail. Always. So yung constitution natin ang magpe-prevail. Kahit anong treaty yan, if it is against our constitution, that treaty is not binding. So, umpisahan ko sa constitution. Pag inaresto mo kasi yung tao, ang unang gagawin mo, basahan mo na Miranda rights. You have the right to remain silent, anything you say and do will be okay. And you have the right to counsel of your choice. Makita natin sa TV, no? Na yung abogado na nasa tabi ni Digong at saka yung mga abogado na gusto pumunta kay Digong magpapirma, pinigilan nila. Di ba, hinatakpan nila si Atty. Dendra. So ano yung purpose ng sinabi mo na you have the right to a counsel? Kung ayaw mo namang papuntahin yung mga abogado. Pero ang sabi nila, justified daw yung arrest pursuant to RA 9851. Yun ang sinasabi ni Justice Carpio. Pero pag babasahin po natin yung RA 9851, pwede kang arestuhin at dalhin abroad kung ang krimen ay war crime. Number 2, genocide. Number 3, act of aggression. And number 4, crime against humanity. Definitely, walang war crime na nangyari. Kasi wala namang international or domestic conflict doon. Number 2, genocide. Wala namang genocide eh. Because genocide is the systematic killing of a group of people based on religion, ethnicity, citizenship. Wala namang ganun. Act of aggression. Ang act of aggression ay yung pag meron kang inoccupy, in-invade, halimbawa, Japan, in-invade ng Pilipinas, no? Or, ang mga tao dito sa isang bayan, pinilit mo, ilikas sila against their will, that is an act of aggression. Hindi rin nag-fall doon. Pang-apat, yung sinasabi nila, crime against humanity. Merong definition po ang crime against humanity sa ilalim ng ating batas at saka Rome Statute. Ang definition ng crime against humanity is a systematic and widespread killing, systematic and widespread attack against a population. Yun ang definition. Doon sa war on drugs, wala namang systematic and widespread killing o widespread attack against the Filipino population. Ang target ng systematic and widespread attack was the illegal drugs enterprise. Yung mga na-involved sa illegal drugs ang target ng law enforcement. Kaya malabo na mayroong crime against humanity. At saka pangalawa, ang sinasabi doon sa Rome Statute, kung meron kang inaresto sa bisa ng isang ICC warrant of arrest, dapat ito ang proseso. Nakalagay sa Article 59. Ang nakalagay doon, the person arrested must be promptly brought to a judicial authority. Ang judicial authority, okay. Okay. So dapat dinala muna nila si Duterte sa isang korte. At ano ang gagawin sa korte? Tatlo. Unang gagawin ng korte is to ascertain the identity of the person arrested. So ikaw ba si Rodrigo Roa Duterte? Number 2, the court will ensure that the arrest was in accordance with the legal processes of the custodial state sa Pilipinas. And number 3, dapat may respeto ang karapatan nung inaresto. Okay?
Eh hindi nangyari yun dahil hindi nila dinala sa korte. At yung pangatlo na nakalagay, for the court to make sure that the rights of the arrested person were observed or respected. Kasi makikita ninyo sa Rome Statute na yung inaresto, meron siyang karapatan na mag-file ng interim release. Inaresto siya, pwede siyang mag-file ng interim release. Ano ibig sabihin ng interim release? Pwede siyang ilagay mo na sa isang bahay, house arrest, habang kinokontest niya yung warrant. Eh, hindi po nangyari yun. Ang isang nakita po ba na depekto ay ganito. Pag titignan po ninyo sa Rome Statute, yung prosecutor, meron siyang power, motu proprio, to initiate an investigation. So yun ang nangyari dito. Na yung prosecutor mismo ang nag-initiate dahil pumunta doon si Trillanes, etc. Si Las Cañas, Matabato, tumulong na Secretary Laila. Pero ang obligasyon ng prosecutor ay mag-issue siya ng summons pag nag-investiga. Ang ibig sabihin ng summons, katulad dito sa atin, Duterte, may reklamo sa iyo dito. Sagutin mo ito. Magsumiti ka ng counter affidavit mo. Wala pong nangyari yun. Wala nangyari na gano'n. Ang explanation ng prosecutor, ang sabi niya, useless na magpadala ako ng summons dahil hindi naman yung re-respetuhin, dinigong. Pero it is not for the prosecutor to decide whether to send out a summons or not. Obligasyon niya yun na magpadala ng summons. Kung in-ignore ni Duterte, pwede to his own lookout. Diba? Hindi yun nasunod. Tapos, nag-issue ka agad ng warrant of arrest, yung ICC. Kaya naniniwala ako sa position ng US Congress no less